So sa umaga po ito, ang topic po natin ay pinamagatan ko pong angkinin at pagtiwalaan ang mga pangako ng Diyos. Angkinin at pagtiwalaan ang mga pangako ng Diyos. So naniniwala po ba tayo na napakaraming pangako ng Diyos sa buhay natin? So hindi lang dapat po tayo naniniwala, kundi kinakailangan angkinin po natin at ito po ay ating pagtiwalaan. So basahin po natin yung talata sa aklat po ng Gawa. Sabi po dyan, sa Gawa, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito, ang pangako, sapagkat ang pangako ay para sa inyo. So sabi nga, yung pangako ng Diyos para sa atin po yun at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So tayo pong lahat ay naniniwala na tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Tayo pong lahat ay pinili ng Diyos. At yan kung tayo tinawag at pinili ng Diyos, kabilang po tayo sa mga pinangakuan po ng Diyos. Amen! Kung baga sa isang tao, kabilang ka sa mga tagapagmana ng kaharian po ng Diyos. Hindi ka lang nilalang ng Diyos na nabuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, kundi kabilang ka sa mga tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. May mga tao po kasi sa buhay po natin na to, na dahil hindi alam yung mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay, ang daming mga kabalisahan, ang daming alalahanin, ang daming mga tanong sa kanyang buhay kasi hindi niya alam yung mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya po ng Diyos, alamin po natin yung lahat ng mga pangako sa atin ng Diyos. Pamula doon, lalo pa po tayong tumibay, tumatag sa ating buhay, pananampalataya sa Panginoon. So, nagbigay po ako ng ilang mga puntos upang makita natin yung ilang mga pangako ng Diyos na mahalaga na dapat po natin makita. Una, ang Diyos ang sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Yan po yung pangako niya. Sabi niya, ang Diyos ang sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen! Naniniwala po ba tayo doon na ang Diyos ang sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan? Basahin po natin yung aklat ng Matthew chapter 6 verse 25. Ito ay lagi nating nababasa. Ngunit patuloy natin itong pagbulayan upang magsilbi po nating kalaguan ng ating buhay pananampalataya. Ang sabi po dito mismo ng ating Panginoong Jesus sa 25, kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. So, unang salita na binanggit po ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod noong unang panahon ay huwag mabalisa. Tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang ay mabuhay o kaya ay tungkol sa susutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagpipipon ng pamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay na higit sa isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangalan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay gagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin ng pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ang mga bagay nito. Kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, higit sa lahat,
bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. So makita natin dito, mismo yung Panginoon, nag-usap po siya sa kanyang mga alagad kung paano po dapat mabuhay bilang mga tao na mananampalataya po ng Diyos. Dapat alam natin yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen! Kasi kapag hindi mo alam yung mga pangako ng Diyos sa iyong buhay, yun nga po yung magaganap sa atin, mababalisa. Bagamat sabi ko bilang isang tao, normal po sa tao na nag-iisip po tayo. Kung minsan, dumadating nga po yung pag-alala. Yung pag-aalala po natin o yung salitang kabalisa. Pero ang sabi ng Bible, huwag tayo mabalisa. Amen! Sabihin mo nga sa iyo kapatid, huwag ka mabalisa kapatid. So, ang sabi kasi ng Bible, kung bakit hindi tayo dapat mabalisa, ang sabi ng Bible, basahin po natin uli, sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin. Ano ba yung problema ng tao? Kainin, iinumin. Kasi yung talagang problema ng tao, lalo na kapag gutom, walang kakain, balisang-balisa po yan. Kapag nakakain na yan, saka nakainom, payapang-payapa po yan. So yun po yung totoong buhay po natin. At sabi niya dito, upang kayo'y mabuhay, kaya tungkol sa inyong susutin ang inyong katawan, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So, ang sabi dito ng Bible, kung naibigay ng Diyos yung ating buhay, kaya ibigay ng Diyos yung ating ikabubuhay. Amen! Kung naibigay ng Diyos yung ating katawan, kaya ibigay ng Diyos yung ating mga susuotin. Ganun po yung pangako ng Diyos sa buhay natin. At sabi pa dito, mas na ninyo yung mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kabalid, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi mahigit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Kaya sabi niya dito, sino sa inyo ang magpapahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras pamagitan ng kanyang pagkabalisa? So sabi nga, yung kabalisaan, wala lang po siyang mabuting maidudulot sa buhay po ng isang tao. Amen. So, ang pangit na maidudulot ng pagkabalisa sa buhay ng isang tao, mabilis kang tumanda. Kasi na-stress ka, ba? So, sa Bible, may binagit po si Apostol Pablo, sabi niya, imbis na mabalisa ka, manalangin ka. Amen. Yun po kasi yung solusyon doon. Imbis na mabalisa ka, manalangin ka. Kasi ang sabi dito ng Bible, sa bandang huli, sabi niya, kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya ay liit na inyong pananampalataya sa Kanya. So, mahalaga pala na makita natin upang ang Diyos ay patuloy na gumawa at magpala sa buhay natin, tayo po yung manampalataya sa Diyos. Mula po doon sa kanyang mga salita, manampalataya po tayo sa mga salita at mga pangako sa atin ng Diyos. Kaya sinabi niya po dito sa 31, kaya huwag kayong mag-aalala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na ang lahat na kailangan ninyo, Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ibig sabihin, alam na po ng ating Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya nga po siya yung sagot sa lahat ng mga pangailangan natin. Sa aklat po ng Matthew, binagay po niya doon, iniisip mo pala, alam na po ng Diyos. Nasa puso mo pala, alam na po ng Diyos. Bakit ka mababalisa? Amen. At yung daw pong tao na mabalisa, ulitin ko lang po para makuha po natin, kaya huwag kayong mag-aalala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin, o damit.
Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Ba't ko sinabing mga hentil? Ito po yung mga tao wala pang kaalaman tungkol sa salita po ng Diyos. Pero kapag ikaw may kaalaman na at kaalaman sa salita ng Diyos, hindi ka dapat mabalisa. Dahil alam mo na ang Diyos po natin ang magsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen! Amen. Kasi ito po yung kalagayan po natin, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Kasi wala po naman ngayon July. Halos, sabi ko nga dito sa bukid, yung mga tao, kumbaga sa nakaano po sila lahat Kumbaga sa isang mangingisda, naghihintay na huli. Kumbaga sa mga magsasaka, naghihintay po sila ng panahon na aani ng kanilang mga itinanim. So halos yun po yung kalagayan po natin. So sabi nga, bilang mga tao na mananampalataya ng Diyos, imbis na mabalisa ka, mag-alala ka, manalangin ka, manampalataya ka doon sa mga salita at mga pangako sa atin ng Diyos. Amen! Kasi sabi po dito, ituloy ko po, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So ang sinasabi po dito ng Bible, yung kailangan mo. So may dalawang bagay po kasi yung buhay po ng tao. May mga bagay na kailangan lamang po natin at may mga kagustuhan tayo. Iba po yung salita kagustuhan at kailangan. Ang Diyos, ang pangako niya, lahat ng kailangan mo, isusupply niya. Pero yung kagustuhan mo, kung minsan po kasi hindi po lahat ibinibigay ng Diyos. Amen? Kasi lahat po ng tao, ang daming gusto. Kasi yung tao, kung minsan, wala po siyang totoong kasiyahan sa buhay. Ang daming gusto. Lalo na yung mga tao na mahilig sa sasakyan. May dumaan lang na Fortune. Ay, gusto ko Fortune. May dumaan na Nissan. Ay, maganda yung Nissan. May dumaan naman po na MUX. Ay, bagong modelo ito. Gusto ko MUX. Malagay niyo kayo kung ibibigay ng Diyos yung lahat ng gusto ng tao. Ano kaya mangyayari sa buhay po ng tao? Ang magiging mindset po niya sa mga bagay na ibinigay ng Nissan. Kaya ang pangako ng Diyos sa lahat po ng mga pangangailangan, sagot po tayo ng Diyos. Amen! So, huwag po tayo mag-alinlangan. Kaya sabi niya dito, ngunit, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, napakahalaga pala sa buhay natin habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo na to, hindi mo lang inaakin at pinagtitiwalaan yung mga pangako ng Diyos, kundi tayo ko'y patuloy na lumalakad at namumuhay sa ayon sa kalooban po ng Diyos. Kasi habang tayo ko'y namumuhay at lumalakad sa ayon sa kalooban ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos ay tutuparin at gaganapin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen! Kasi lahat ng pagsunod ng tao sa Diyos, may kalaki po ito na pangako. May kalaki po ito na pagpapala. Kagaya po ng ikaw ay dumanos tuwing Sunday. Sabi po ng Bible, nung unang nilikha ng Diyos yung langit at ang lupa, yung ikapito ay ipinagpahinga talaga ng Diyos. At hindi lang po niya ito pinagpahinga, kundi ito po ay kanyang pinagpala. Kaya kapag po ginagawa po yung ginawa ng ating Diyos nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, at naging magandang halimbawa po dyan, walang iba kundi yung ating Panginoon Jesus, ang pangako niya, ikaw po ay patuloy na pagpapalain ng Diyos. Amen! At sa buhay natin, para mabawasan po yung ating kabalisahan, sa 34, sabi niya po dyan, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas. Sapat na ang bukas na mag-alala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga sumiranin sa bawat araw. So ito po kasi yung problema natin kung minsan, yung bukas. Di ba, ito yung problema ng tao, yung bukas. Ngayon kasi hindi na problema kasi alam niya, may kakainis sa mga maghapon, yung bukas. Eh, bahala na si Lord bukas. Amen. Hindi na po natin alam kung bukas buhay pa tayo. Amen. Kaya sabi po ng Bible, kung lonoobin ng Diyos, bukas, magising ako, saka ako iintindihin yung araw ng bukas. Amen. Lalo na po yung mga magulang. Lalo na po yung pasukan.
Ang daming mga ano na yan, mga alalahanin din. So, okay lang po na sabi ko kayo, maghanda tayo. Kaya lang, wag naman po natin masyado alalahanin yung mga bagay nyo. Kasi alam natin, may kasama po tayo. Walang iba kundi po yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na ating po mga pangangailangan. Amen! Kasi kapag hindi mo alam na kasama mo yung Diyos, na siya yung magsusupply ng lahat ng mga pangangailangan mo, talaga ang gagawin mo yung sarili mong kaalaman, diskarte, ano pa, paraan. Yun po yung gagamitin po natin eh. Subalit kapag alam mo na kasama mo yung Diyos, siya yung maglilid sa'yo upang magawa natin at upang may supply yung lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya mahalaga, alam mo yung mga pangako ng Diyos. Kapag hindi mo alam yung mga pangako ng Diyos, lagi kang mag-aalala, lagi kang mababalisa sa iyong buhay. At kung minsan, hindi mo na alam kung saan ka susuot bilang tao. Kaya tayo, bilang mga mananampalatay ng Diyos, may pangako ang Diyos na sabi nga po ng ating pinaka-text. Sabi niya doon ay ang Diyos ang sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kung naibigay ng Diyos yung buhay mo, kaya ibigay ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Amen! Kung naibigay ng Diyos yung katawan mo, kaya ibigay ng Diyos yung mga susuotin mo. Amen! Hindi po iba, matagal na nakatago sa pauwi yung mga dami, hindi na maisuot. Problema pa, di ba? Sabi ko, sobra-sobra yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, sabi ko dito, ang Diyos ay may magandang plano sa ating buhay. Naniniwala po ba kayo dun sa pangako ng Diyos na ang Diyos may magandang plano sa buhay natin? Sabi po dyan, sa Jeremias 29:11, sapagkat batid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo. Sabi po dito na Bible, batid po ng Diyos yung mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukas punong-puno ng pag-asa. So yung Diyos, may maganda po siyang plano sa buhay natin. Amen! Hindi tayo pinili ng Diyos, hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo iniligtas ng Diyos upang wala lang. Kundi, sabi nga, kung bakit po tayo ay pinili, hinanap, iniligtas ng Diyos, kasi may maganda po siyang plano sa buhay po natin. Mga plano na ikabubuti natin, hindi sa ikasasama natin, at ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno po ng pag-asa. Maganda po yung plano ng Diyos sa buhay natin. At lagi ko nga pong sinasabi, yung plano ng Diyos sa buhay mo, tapos na. Amen. Tapos na po yung plano sa akin ng Diyos. Siya po yung the great architect ng buhay natin. Kasi, sabi ng Bible, nung isinilang ka dito sa ibabaw ng lupa, alam na po ng Diyos kung kailan ka mamamatay. Nakasulat na po dun eh. Kung ang nakasulat sa'yo, 80, mabubuhay po tayo ng 80. So, nakita na po ng Diyos yung magiging buhay mo mula nang ikaw ay silang, hanggang ikaw ay magiging 80. Kaya sa buhay po natin, may magandang plano yung Diyos sa buhay natin. Lagi natin ito ilagay sa puso natin. Kasi kapag alam mo may magandang plano yung Diyos sa buhay mo, magpapatuloy ka maglilingkod sa Diyos. Kasi siya po yung Diyos na may magandang plano sa buhay. Kaya kapag hindi mo alam na ang Diyos may magandang plano sa buhay mo, hindi masyadong ganoon ka-focus yung buhay po natin sa Diyos at hindi po natin talaga lubusan itatalaga yung buhay natin sa Diyos. Pero kung alam mo na may magandang plano yung Diyos sa buhay mo, itatalaga mo yung buhay mo sa Diyos. At kung titignan nga po natin, ang Diyos po talaga yung nagbigay ng buhay. Di ba? Siya po yung nagbigay ng buhay mo, siya din po yung may hawak ng buhay mo, at siya din po yung nakakaalam ng buhay natin. Kaya napakahalaga na magtiwala po tayo sa Kanya sapagkat siya po ay may magandang plano sa buhay natin. Kung minsan, bilang tao, may mga tanong sa ating kaisipan at tanong sa ating mga buhay. Kung may magandang plano ang Diyos sa buhay ko, bakit may mga bagay na naganap na ganito sa aking buhay? Dumating na po ba kayo sa ganung punto? Bakit naganap? So, yun ka po yung mga, sabi ka, hindi natin alam na kung minsan pinapahintulutan ng Diyos yung mga bagay nito upang lalo tayo magtiwala at manampalataya sa Diyos.
Halimbawa, sabihin na po natin yung mga halimbawa sa Bible. Bakit pinahintulutan ng Diyos na bakit pinahintulutan ng Diyos bago yung bansang Israel ay magdanas muna ng kahirapan ng 40 years doon sa Egypt bago po sila makalaya. At sabi nga mula din po doon sa kanilang paglaya, dumating din po sila sa panahon ng dead end ng kanilang buhay. Subalit makita natin, mula doon sa kanilang kalagayan, na dead end, nandun pa rin po yung Diyos na nagtawid po sa kanila sa dagat ng pagsubok. Kasi pagsubok po talaga yun eh. Nandiyan yung kaaway, tapos dahagat po ito. Subalit makita natin, doon sa wala na pong pag-asa, ang Diyos gumawa po siya ng daan. Kaya mula doon, tuwang-tuwa po yung bansang Israel. Sabi nila, Lord, salamat dahil iniligtas po kami. Tapos nung sila po ay mapunta na po sa Promised Land, alam niyo po ba, wala na po silang ginawa doon eh. Pinakain sila ng Diyos. Halos ilang taon po yun. Sumawa nga po sila sa mana. Sumawa po sila sa kubo na pagkain, di ba? So, mula doon sa kawalan, ang Diyos ang nag-supply ng kanilang mga pangailangan kasi may magandang tali dito sa buhay nila na makarating sila doon sa Promised Land. Kaya lang may mga hindi nakaabot. Kasi bakit kaya hindi sila nakaabot? Lagi sila nagreklamo. May biyaya na, reklamo pa. Kung isa sa mga buhay ng tao, manok na kayo ulam eh. Manok na naman. Ganun po kayo. Bigyan ko, walang makain manok. Ikaw, manok na kayo ulam. Nagreklamo pa. So, sabi ko nga, Diyos may magandang plano sa buhay natin. Sabi ko nga, kapag walang mga negatibong naganap sa buhay mo, wala kang pwedeng patutuan na ang Diyos may buhay. Ang Diyos mo ay magagamot. Ang Diyos ang nag-supply ng lahat ng iyong mga pangailangan. Bahagi po yun ng mga buhay natin bilang isang pananampalataya ng Diyos. Sabi ko nga, parang ganito na lang, kasi yung buhay ko na lang. Hindi ko pwedeng sabihin na ang Diyos ay buhay sa buhay ko, kung hindi ko dinanas yung mga ganong pagsubok. Sabi ko 1988, babalik ako po yun. 1988, kala ko graduation ko na. Okay, hanggang buhay pa ako. Ano na pong 19 ngayon? 2020 ko na po kayo. 1988. Sabi ko, ilang taon na ba yun? Haba na, di ba? Ang haba na po nang ibinigay na blessing sa akin ng Diyos, 1988 po yun. Tapos po nung nagkasakit din po ako sa, nagkasakit po ako sa bato. So talagang kala ko, wala na. Sa awa ng Diyos, buhay pa naman, di ba? Tapos nung nagkasakit ako sa baga, sabi ng mga kasama ko, Pastor, huwag kang magpapatusok. Kasi baka tinusukan yung ano kasi, with biopsy. CT scan, tapos biopsy. Sabi ng mga kasama ko, Pastor, pagka nagpa-biopsy ka, sabi niya, patay ka na. Kasi yung mga nagpapabiopsy, sabi niya, saglit, teka, namamatay. So sabi ko, kung patay, di ba? Sa awa ng Diyos. Buhay. Wala ka kasing pwedeng ipatuto na Diyos may buhay kung hindi ka dumadaan sa mga negatibong sitwasyon ng iyong buhay. Amen! Kaya kung may mga bagay na negatibo na nagaganap sa buhay mo, bahagi lang yan ang magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen! Kasi yung iba, pagka-negatibo na, buto kaya may magandang plano yung Diyos sa buhay mo. Bakit ganito? Negatibo yung sitwasyon mo. O kaya, sa mga estudyante, kung talagang totoo yung Diyos na may magandang plano sa buhay mo, bakit ganito yung sitwasyon ng buhay mo, di ba? So kung minsan, hindi natin makita po yun. Subalit lagi natin ilalagay sa puso at isip natin, magpatuloy ka lang sa paglilingkod ng Diyos. Ang Diyos may magandang plano sa iyong buhay. At lagi nga po natin sinasabi, ang Diyos may tamang panahon sa lahat ng bagay. Amen! Kasi ito po kasi yung isip natin, kasi yung kaisipan natin, sabi nga, may makitid lang. Pero yung kaisipan ng Diyos, mula nung ikaw ay silang hanggang sa ikaw ay mamatay, alam na po ng Diyos yun. Amen! Kaya pangawakan mo lang sa buhay mo na ang Diyos may magandang plano sa iyong buhay. At kung titingnan po natin yung mga halimbawa sa Bible, lalo na po si Apostol Pablo, di ba? Kung totoo may magandang plano ng Diyos sa buhay ng Apostol Pablo nung siya ay tinawag
Bakit naganap kay Apostol Pablo yung mga bagay na yun, di ba? Di ba, hinagupit po siya. Nung siya po ay makakilala na sa Panginoon, nagbahagi na po siya ng gospel. At mula po doon, pinagpusik po siya ng mga tao. At hindi lang po siya pinagpusik. Hinagupit pa po siya. At ang balukot pa po doon, nabilag mo pa. At alam niyo po, sa lahat ng bagay, sabi po ng Bible, ang Diyos may magandang layunin. Kung bakit po pala nabilanggo si Apostol Pablo upang yung kapital ng bilangguan ay kumilala sa Diyos. Nung sila po naglalakbay sa barko na halos bawasan, yung mga kasama niya takot na takot. Alam niyo po, ang sabi po ni Apostol Pablo, ang sabi sa akin ng Diyos, isa man sa atin walang mapapahamak. Yung mga kasama po niya, kumilala sa Diyos. Tapos dumating po yung panahon naman. Kung sila po ay nasa tribo ng mga tao na walang paniniwala sa Diyos. Siya po ay nakiumpok doon, nakiupo. Tapos nung makita niya na wala ng kahoy, kumuha po siya ng kahoy. So nung siya kumuha ng kahoy, hindi niya alam na may makamandag na ahas doon. At alam niyo po ba, natuklaw siya ng ahas. So, nung natuklaw po siya ng ahas, ang sabi po ng mga tao, itong tao na to, kung nakaligtas po siya sa dagat, tiyak, mamamatay siya. Kasi natuklaw siya ng isang makamandag na ahas. So, hinihintay na lang po ng mga katutubo, mamatay si Apostol Pablo. Alam mo po, hindi namatay. Nung hindi siya namatay, naniwala po sila sa Diyos na ang tao nito ay kinakasihan ng Diyos kasi hindi siya namatay. Kasi doon sa kanilang lugar na yon, lahat ang natuklaw ng ahas namamatay. Si Apostol Pablo hindi namatay, kaya naniwala po sila sa Diyos. So, ibig ko po bang sabihin ganito, yung mga negatibong bagay na nagaganap sa buhay natin, ito po ay may kapahintulutan ng Diyos upang mula noon, patuloy po natin makita yung kabutihan po ng Diyos. At si Apostol Pablo, siya po yung nagsabi na sa lahat ng bagay ay magpasalamat po kayo sa Diyos. Amen! Kasi alam natin, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa. Ayon sa ikabubuti ng bawat isa na minamahal ng Diyos. Kasi ang Diyos, may maganda po siya plano sa buhay natin. Huwag ka lang lalayo sa Diyos. Amen! Kasi kapag lumayo ka, naalala niyo mo kayo alimuhang anak. May magandang plano yung tatay po niya kasi sa kanyang dalawang anak sa bunso, sa ako doon sa panganay. Kaya lang, yung magandang plano, nawala doon sa bunso. Kasi bakit? Naglagalag Kumbaga lumayo sa kanyang magulang. Kaya kung isa, kung bakit may mga pangit din na nagaganap sa buhay natin, kasi dahil po sa bunga po ito ng ating paglayo sa Diyos. Bago sa isang nanay, saka sa isang anak. Kapag yung anak laging nasa bahay, lahat ng pagkain ay inihanda ng kanyang nanay, nakikilabang po siya. Tama po ba? Pero kapag yung anak laging lumalayas, pagdating, daming ulam, wala na. Kasi lumalayas. Yung po bang biyaya na dapat natanggap niya kasi malis po siya. So yun po yung buhay natin bilang tao. Kung minsan, nasasaya o nawawala yung biyaya o yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin kasi lumalayo po tayo sa Diyos. Subalit kung tayo mananatili sa Diyos at mamumuhay sa kalooban ng Diyos, yung napakagandang plano ng Diyos, sigurado, matutupad, magaganap sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen! Kaya sa buhay po natin, sabi nga, may magandang plano Diyos sa buhay natin. So sa aklat po ng Peter, sabi dito sa 1 Peter 4:19, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Lagi natin kakanta ng Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Bagaman tayo ay dumadaan ng mga pagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos, dahil tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay dapat po tayo magtiwala sa ating pong Diyos. Amen? Huwag po tayong
sabi ko ba, lalayo sa Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos. Sapagkat sabi nga dito ng maling talata, ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Kung tayo, minsan bilang tao, hindi tayo nagiging tapat sa ating mga pangako, ang Diyos laging tapat sa kanyang mga pangako sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? So, kung dumating naman po tayo sa mga pagdosa ng buhay, pagsubok ng buhay, magtiwala po tayo sa Diyos. Huwag tayong lalayo. Mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Kasi siya po yung higit na kayang tumulong at tutulong sa buhay po ng bawat isa sa atin. Huwag tayong kumapit sa patalim. Mahirap po yun. Dapat kumapit ka sa Diyos na may magandang plano sa iyong buhay. Okay po ba mga kapatid? Na sabi ko nga, maintindihan mo lang, bakit di ako pinahintulutan ng Diyos na dumanas ako ng ganito sitwasyon? Dumanas ako ng sitwasyon na ganito. Kasi wala kang pwedeng ipatotoo na ang Diyos mo'y buhay. Ang Diyos ay nagbibigay ng solusyon sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Na ang Diyos ay tumutugon sa aking mga panalangin. Amen? At pangatlo, sabi po dito, ang mga pangako ng Diyos ay batay sa pananampalataya. Yan. Okay, sabi po dito, sa binanggit ni Apostol Pablo, kaya nga, sa pananampalataya, nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham sapagkat siya ang ama nating lahat. Sabi dito, kaya nga ang pananampalataya na babatay sa pangako. So yung mga pangako ng Diyos, makakamit po natin lahat iyan kung tayo po ay nananampalataya. Amen! Kasi kung hindi ka nananampalataya, paano po magaganap ito sa buhay ng bawat isa po sa atin? At lagi pong binabanggit ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya, maganap sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. So, kung yung kaligtasan, dahil sa pananampalataya sa Diyos, di ba? Yung kagalingan, dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Yung pagpapala, dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. So, kinalulog natin Diyos, yung mga taong nananampalataya po sa Kanya, at sila po yung mga taong pinagpapala po ng Diyos. Sabi ko ako minsan, bilang tao, ito po kasi yung kailangan po natin. Kinakailangan makita muna natin bago tayo maniwala. Yun po yung tao eh. Pero sa Diyos, iba, manampalataya ka muna at mula po doon, matatanggap mo yung mga bagay na ipinangako sa iyo ng Diyos. Kasi pagka alam mo na, ay, totoo yan, bibigay sa akin. Kaya mo nga ito ginagawa. Halimbawa, ganito na lang. Sa mga ayuda, dahil na-experience mo nung nakaraan, pagka nagpatawag siya ng ayuda, nagbibigay siya ng 3,000. Dahil nagpatawag ulit, at na-experience mo na nung una na nakatanggap ka ng 2,000, abay, hindi ka lang naniwala, talagang naniniwala ka, di ba? At mula doon, ang usapan, sabi po nung nagpatawag, kinakailangan alas 7 ng umaga, nandun na kayo. Alam niyo po ba anong ginagawa ng mga tao? Anong oras nagpupunta? Palagay niyo. Ha? Alas 4. Diba? Natutulog pa doon. Bakit po nila ginagawa yun? Kasi naniniwala po sila doon sa sinabi po natatanggap ng ayuda. So ngayong tao, pinaniniwalaan mo, mas dapat pinaniniwalaan po natin yung sinabi ng salita po ng Diyos. Amen! Manampalataya po tayo doon sa sinabi ng salita ng Diyos. Dahil sabi nga ng Bible, mawawala yung langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos kahit kailan. Hindi mawawalan po ng bisa. Ang kailangan lamang po natin, manampalataya po tayo sa salita po ng Diyos. Amen? Kasi kung nananampalataya ka sa salita ng Diyos, sabi nga mula po doon, matatanggap po natin lahat yung mga pangako ng Diyos. Subalit kung hindi ka nananampalataya, wala talaga. Subalit kung nananampalataya ka, matatanggap mo natin yung lahat ng bagay. Kaya sabi po dyan, kaya nga sa pananampalataya, nababatay ang pangako. Yung lahat ng pangako ng Diyos,
sa ating lahat, makakamit po natin lahat yan kung tayo po ay nananampalataya po sa Diyos. Amen! Pero kung di ka nananampalataya, mahirap po talaga natin mamatay. Halimbawa, sinabi ng Diyos, anak, pagpapalain kita. Kung nananampalataya ka, pagpapalain ka ng Diyos. Kung nananampalataya ka na pagagaling ka ng Diyos, pagagalingin ka ng Diyos. Kung nananampalataya ka na ililigtas ng Diyos yung buong mong sambahayan, ililigtas po ng Diyos yung buong mong sambahayan. Kung nananampalataya ka na iingatan ka ng Diyos, iingatan ka ng Diyos. So sabi nga ng Bible, maganap sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Kung nananampalataya ka na bibigyan ka ng Diyos ng magandang bahay, ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Amen! Siya din po yung mag-guide sa'yo kung paano mo makakamit yung magandang bahay na yun. Hindi naman po mula doon sa langit. Babagsak yung magandang bahay. Baka pamatay po tayo. Hindi po. Siya din po yung mag-guide sa atin upang makamta natin yung pinapangarap natin ng magandang bahay. Lahat ng bagay na pinangako ng Diyos sa Bible, sabi ng Bible, makakamtan po natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen! Amen! Kaya sa buhay po natin, napakahalaga na angkinin po natin at pagtiwalaan po natin yung lahat ng mga pangako ng Diyos. Hindi ka lang naniniwala, kundi talagang pinapanampalatayanan mo na ito ay kayang ipagkaloob sa atin ng Diyos. Kung minsan nga po, kahit hindi mo pa hinihingi, binibigyan ka na ng Diyos eh. E gano'n pa kaya kung humihingi ka at nananampalataya ka sa Diyos. At mula doon, kayang ibigay ng Diyos yung lahat ng bagay na ito. Dahil sabi nga ng Bible na ating binasa kanina, ang pangako ng Diyos ay sa atin na nananampalataya po sa Kanya. At last verse, sabi po dito, ang Diyos ay laging oo sa Kanyang pangako. Alam niyo po ba, ang Diyos laging oo? Sabi po niya, ang Diyos ay laging oo sa Kanyang mga pangako. Sabi po sa 2 Corinthians 1:20. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Yes. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos, kapag nanalig ka sa Kanya, oo. 100%. Amen! Amen! Kaya lang po kasi hindi ito nagaganap kasi hindi natin inaakin, hindi natin pinaniniwalaan. Pero kung ito po ay pinaniniwalaan mo at pinapanampalatayanan mo, ang sabi sa iyo ng Lord, oo wala. Ibibigay ko, ipagkakaloob ko, tutugunin ko ang lahat ng mga kahilingan. Amen po ba doon? Kasi sabi ng God sa pamamagitan ni Apostol Pablo, sabi niya, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo. Kasi ang ating Panginoon Jesus, lahat ng mga bagay na dapat gawin ng tao, ginawa na po ng Panginoong Jesus. At dahil sa Kanya, ang lahat ng bagay ay oo na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, napakapalad po dahil tayo po ay kabilang sa mga pinangakuan po ng Diyos. Ikaw ay kabilang at ako'y kabilang sa mga pinangakuan ng Diyos. Ang mahalaga lang sa buhay po natin, angkinin po natin at pagtiwalaan yung lahat ng mga pangako ng Diyos. Amen po ba doon? Amen. O, sa buhay mo bilang kabataan. Sabi nga pagtiwalaan mo ng Diyos ay may magandang plano sa buhay mo. At lahat ng mga panalangin mo sa ayon sa kanyang kalooban, ang sabi sa iyo ay oo. Maging doon sa mga, sabi ko nga, minsan may mga pagkakataon talaga sa buhay po natin hindi natin alam, pero ang Diyos ang nakakaalam. Lalo na, yung iba nga po ay nag-aaral, di ba? Tapos, nakatapos po sila ng mga ganitong kurso. Pero makita natin pagdating sa dulo, hindi pala talaga yon ang magandang plano ng Diyos hanggang buhay. Ginamit lang po yung natutukan upang maabot nila yung magandang plano ng Diyos hanggang mga buhay. So, sabi ko nga, mahiwaga yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya lang, ang maganda nito, pagtiwalaan po natin yung Diyos sa ating mga buhay. Amen! Sabi nga, maglingkod po tayo sa Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Dahil siya po yung Diyos na nakakaalam ng mga bagay na mabuti at makakabuti pa sa buhay natin. At sabi nga po niya, lahat ng pangako ng Diyos ay nakalaan para po
sa ating lahat. Amen? Kaya ano po yung dinadaanan po natin ngayon at dadaanan pa po natin, patuloy po natin angkinin at pagtiwalaan yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Dahil siya nga po yung nagsabi na hindi po niya tayo iiwanan, hindi po niya tayo mababayaan. Amen?